Madilim, malamig ang hanging humahaplos sa kanyang batok. May dalang amoy ng grasa at lumang metal. Nakabitin siya sa pagitan ng dalawang palapag. Sa puso ng isang gusaling hindi natutulog. Isang anino sa loob ng isang bakal na lalamunan. Sa ilalim ng kanyang mga paa, isang madilim na bangin na may lalim na 20 palapag. Isang maling galaw lang, isang maling apak, at ang lahat ay matatapos. Pero hindi ang takot sa dilim o sa taas ang gumuguhit sa kanyang isipan. Ito ay isang tunog, isang alaala ng tunog. Ang halakhak ng dalawang munting anghel, Luna at Sol. Ang kanilang mga pangalan ay bumulong sa kanyang puso. Isang dasal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanila, ang bawat pagod, ang bawat puyat, ang bawat panganib na tulad nito. Huminga ng malalim si Mateo Reyes. Inabot niya ang wrench at sa gitna ng katahimikan ng elevator shaft, isang kalansing ng metal laban sa metal ang umalingaw-ngaw. Kailangan na niyang tapusin ito. Kailangan na niyang umuwi. Nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa Makati. Nang sa wakas, ay marating ni Mateo ang kanilang maliit na apartment sa isang eskinita na tila laging nasa anino ng mga nagtataasang gusali ng San Estrella Corporation. Ang bigat ng kanyang mga talukap ay kasing bigat ng dala niyang bag ng mga gamit. Ang kirot sa kanyang likod ay isang pamilyar na kaibigan. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi sa seradura. Ayaw niyang gisingin ang kanyang kambal. Pagpasok niya, isang matamis na tanawin ang bumungad sa kanya. Sa isang manipis na kutsyon sa sahig, magkayakap na natutulog sina Luna at Sol. Ang buhok ni Luna ay nakakalat sa unan na parang isang maitim na sinag, habang si Sol naman ay bahagyang nakangiti sa kanyang pagtulog. Marahil ay nananaginip ng mga bagay na tanging ang mga 8 taong gulang lamang ang nakakaalam. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lahat. Hinubad niya ang kanyang maruming sapatos at umupo sa gilid ng kutsyon. Pinagmamasdan ang mga mukha ng kanyang mga anak. Ang asawa niya, nakikita niya ang asawa niya sa kanila. Sa mga pilik mata ni Luna, sa hugis ng ilong ni Sol, isang hapdi ang kumirot sa kanyang dibdib, isang luma at pamilyar na sakit. 5 taon na. 5 taon na siyang mag-isang itinataguyod ang dalawa. At sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang mahinang tunog, ngunit sapat na para magising ang kanyang pagod na diwa. Kinapa niya ito. Pangalan ng kanyang manager, si Sir Manny, ang nasa screen. "Hello, sir?" Sagot niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Reyes, nasaan ka na?" Bungad nito. May diin ng inis sa boses. "May emergency call dito sa Tower 3. Stuck ang elevator sa penthouse. Nandoon si Mr. Santillan." Napapikit si Mateo. Si Don Rafael Santillan, ang may-ari ng buong kumpanya. "Sir, pauwi pa lang po ako galing sa..." "Wala akong pakialam kung saan ka galing, Reyes," putol ni Sir Manny. "Alam mong kulang tayo sa tao. Ang sabi ko sa'yo, kailangan mong gawa ng paraan yang mga anak mo. Hindi pwedeng lagi kang late o laging kailangang umuwi ng maaga. Bumalik ka dito. Ngayon na." Binabaan siya ng telepono. Napayuko si Mateo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Gawa ng paraan. Madaling sabihin, paano? Sino ang mag-aalaga sa kambal? Ang desisyon ay tila isang malaking batong bumagsak sa kanyang balikat. Ilang linggo na niya itong iniiwasan, pero wala na siyang pagpipilian. Kinabukasan, pagkatapos ng isa na namang mahabang gabi ng trabaho, isang babae ang nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Siya ang huling aplikante para sa posisyon ng yaya na kanyang pinost online. Simple lang ang kanyang itsura. Nakasuot ng puting t-shirt at maong pants. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kamay niya, isang manipis na folder. Walang kolorete sa mukha. Walang alahas. "Ikaw ba si Belle?" tanong ni Mateo. Tumango ang babae.
Isabela Santiago po. Pero Bel na lang po. Pinapasok siya ni Mateo. Umupo ito sa isang lumang silyang kahoy. Inabot nito ang folder. Binuksan ito ni Mateo at halos kumunot ang kanyang noo. Ang resume nito ay halos blanko. Nakasulat lang ang pangalan, edad, at isang reference mula sa isang maliit na karinderya sa probinsya. Walang karanasan sa pag-aalaga ng bata. Taga saan ka, Bel? Tanong ni Mateo. Sinusuri ang bawat kilos nito. Taga Laguna po. Pero nandito po ako ngayon sa Maynila. Nakikitira sa isang kaibigan. Sagot nito. Medyo nanginginig ang boses. May mali. Naramdaman ni Mateo ito sa kanyang bituka. Sino ba talaga ang babaeng ito? Bakit niya pakiramdam na may tinatago ito? Mateo, sino yan? Isang munting boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Si Luna, kinukusot pa ang mga mata, ay sumilip mula sa kwarto. Sumunod sa kanya si Sol. Nakita ng kambal ang babaeng nakaupo sa sala. Sa halip na matakot, lumapit sila. Tumingin si Bel sa mga bata. At sa isang iglap, ang kaba sa kanyang mukha ay napalitan ng isang tunay at malambing na ngiti. Hello, sabi niya sa isang mahinang boses na tila musika. Ako po si Sol, pakilala ng isa. Ako naman po si Luna, sabi ng isa pa. Gusto mo po ng juice? Napangiti si Bel. Sige, gusto ko niyan. Habang pinapanood ni Mateo ang kanyang mga anak, na agad na nakapalagayan ng loob ang estrangherang ito. Nag-away ang isip at puso niya. Sinasabi ng isip niya na mag-ingat. Sinasabi nitong paalisin ang babaeng ito na puno ng misteryo. Pero sinasabi ng puso niya, isang pusong pagod na ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Bel sa kanyang mga anak. Isang tingin ng paghanga at lungkot. Wala na siyang oras, wala na siyang lakas. Kailangan niya ng tulong. Huminga siya ng malalim. Sige, tanggap ka na. Napatingin sa kanya si Bel. Ang mga mata nito'y nanlaki sa gulat. Pagkatapos, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng nangiting iyon, nakita ni Mateo ang isang bagay na mas malalim. Isang kalungkutan na hindi maipaliwanag. Isang pighati na tila nagmula sa isang buhay na malayong malayo sa simpleng apartment na ito. Habang nakatayo siya roon, pinapanood ang babaeng kakaiba, nakausap ang kanyang mga anak. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang pinapasok ko sa buhay ng pamilya ko? Ang unang umaga ni Isabela sa apartment ni Mateo ay may kasamang mga tunog na halos kinalimutan na niya. Ang tilaok ng manok mula sa kapitbahay, ang sigaw ng nagtitinda ng pandesal sa labas, at ang mahinang hilik ng dalawang bata sa kabilang kwarto. Ibang-iba sa nakasanayan niyang katahimikan sa penthouse, kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng aircon at ang malayo, halos walang buhay na tunog ng syudad. Dito, ang ingay ay may buhay, ang ingay ay may init. Napangiti siya. Ito ang pinili niya. Ito ang gusto niya. Ang maging si Bel na lang. Bumangon siya nang may bagong sigla. Gusto niyang may gawin. Isang bagay na normal. Isang bagay na ginagawa sa isang tunay na tahanan. Nagpasya siya. Magluluto siya ng tanghalian. At ano pa ba ang masasagisag sa isang tahanang Pilipino kaysa sa adobo? Confident siyang binuksan ang luma. Ngunit malinis na ref. May manok, toyo, suka, bawang. Kumpleto. Paano ba naman siya magkakamali dito? Pagkalipas ng 30 minuto, ang buong apartment ay napuno ng usok. Ate Bel, ano pong amoy iyon? Tanong ni Sol. Takip-takip ang ilong. Nagpapanik na si Bel. Ang bawang na dapat ay ginigisa ay kulay itim na. Ang manok ay dumidikit sa ilalim ng kaserola. Sinubukan niyang buhusan ng toyo pero masyadong marami ang kanyang nailagay. Sunog! Sigaw ni Luna. Sa gitna ng kanyang maliit na sakuna, bumukas ang pinto.
Pumasok si Mateo, galing sa isang mabilis na pagbili sa tindahan. Natigilan nito, tiningnan ang mausok na kusina, at pagkatapos ay si Belle, na puno ng uling ang pisngi at may hawak na sandok na parang sandata. Inaasahan ni Belle na magagalit ito. Pero sa halip, isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Isang tawa na pagod, pero totoo. Mukhang may problema tayo dito, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Belle ang mga ngiti sa gilid ng mga mata nito. Lumapit si Mateo. Ganito kasi yan, bulong niya, at kinuha ang isa pang sibuyas. Ipinakita niya kung paano ito hiwain nang hindi ka maiiyak. Ipinakita niya ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap. Habang ginagawa nila iyon, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit sa maliit na espasyo. Naamoy ni Belle ang banayad na amoy ng sabon at pagod mula kay Mateo. Nang iabot nito ang bote ng suka, dumampi ang kanyang mga daliri sa kamay ni Belle. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Biglang tumahimik ang lahat. Narinig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Tumingin siya kay Mateo at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito'y seryoso at malalim. Agad binawi ni Belle ang kanyang kamay. "Salamat," sabi niya, nauutal. Tumangulang si Mateo at bahagyang lumayo. Ngunit ang init ng dampi ng kanyang kamay ay nanatili kay Belle buong araw. Kinagabihan, bago matulog ang kambal, humingi sila ng kwento. "Ate Belle, kwentuhan mo kami," hiling ni Luna. Umupo si Belle sa gilid ng kanilang kutsyon. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. May isang prinsesa, simula niya, na nakatira sa isang napakataas na palasyo na gawa sa salamin. Ang kanyang mga damit ay gawa sa sutla at ang kanyang mga pagkain ay laging masasarap. Kahit anong hilingin niya ay nakukuha niya, maliban sa isa, ang kalayaan. "Bakit po?" tanong ni Sol. "Dahil ang palasyo ay isa ring gintong hawla," sagot ni Belle. Ang boses niya ay bahagyang nanginig. Isang araw, pagod na ang prinsesa. Tumakas siya. Iniwan niya ang kanyang mga magagarang damit at mamahaling alahas. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bahay sa isang masayang baryo. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng maging masaya. Hindi na namalaya ni Belle na tumutulo na pala ang kanyang luha. Agad niya itong pinunasan. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kambal. Kinabukasan, umuwi si Mateo mula sa trabaho na may dalang isang maliit na kahon ng cake. "Wow! Cake!" sigaw ng kambal. "Para sa mga bata," sabi ni Mateo. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, alam ni Belle na hindi lang yon para sa mga bata. Isang matamis na kuryente, isang kilig, ang muling gumapang sa kanyang puso. Ang simpleng gesture na yon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng diamanteng natanggap niya sa buong buhay niya. Habang tumatagal, ang apartment ni Mateo ay nagiging isang tunay na kanlungan para kay Belle. Ngunit ang anino ng kanyang nakaraan ay laging nakabuntot. Isang hapon, habang namamasyal sila sa parke, isang pamilyar na itim na sedan na may tinted na bintana ang dumaan sa kalsada. Biglang tumigil ang kanyang mundo. Iyon ang isa sa mga sasakyan ng kanyang ama. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang dugo. Agad niyang hinila ang kambal. "Tara, doon tayo sa may ice cream," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang boses habang itinuturo ang isang direksyon papalayo sa kalsada. Nagtago sila sa likod ng isang malaking puno hanggang sa mawala ang sasakyan sa kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malapit na. Masyadong malapit. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Belle. Ang kaligayahang naramdaman niya sa mga nagdaang araw ay nabahiran ng matinding takot. Paano kung mahanap siya? Paano kung kunin siya pabalik? Paano kung sirain niya ang simpleng buhay ng mabuting pamilyang ito?
Nakahiga siya sa kanyang maliit na silid, nakatingin sa kisame, nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa tabi niya. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat, 2 salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagdala ng yelo sa kanyang mga ugat. Alam ko kung nasaan ka, Isabela. May nagbago sa apartment ni Mateo. Hindi na lang ito isang lugar na inuuwian niya para matulog. Nagkaroon na ito ng amoy. Amoy ng bagong saing na kanin, ng kape sa umaga, at minsan, amoy ng bahagyang sunog na bawang na nagpapaalala sa kanya ng unang adobo ni Belle. Nagkaroon na rin ito ng mga tunog. Ang halakhak ni na Luna at Sol na mas madalas na niyang naririnig. Ang mahinang pagkanta ni Belle habang naglalaba. Ang apartment ay humihinga. Buhay na ulit ito. At si Belle ang dahilan. Pinapanood niya ito minsan ng palihim. Ang paraan ng pagsuklay nito sa buhok ng kambal. Ang pasensya nito sa pagtuturo sa kanila ng kanilang aralin. At ang mga ngiti nito, mga ngiting tila nagbibigay liwanag sa kanilang maliit at madilim na espasyo. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni May nagbago sa apartment ni Mateo. Hindi na lang ito isang lugar na inuuwian niya para matulog. Nagkaroon na ito ng amoy. Amoy ng bagong saing na kanin, ng kape sa umaga, at minsan, amoy ng bahagyang sunog na bawang na nagpapaalala sa kanya ng unang adobo ni Belle. Nagkaroon na rin ito ng mga tunog, ang halakhak ni na Luna at Sol na mas madalas na niyang naririnig. Ang mahinang pagkanta ni Belle habang naglalaba. Ang apartment ay humihinga. Buhay na ulit ito. At si Belle ang dahilan. Pinapanood niya ito minsan ng palihim. Ang paraan ng pagsuklay nito sa buhok ng kambal. Ang pasensya nito sa pagtuturo sa kanila ng kanilang aralin. At ang mga ngiti nito, mga ngangiting tila nagbibigay liwanag sa kanilang maliit at madilim na espasyo. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Mateo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang takot na magmahal muli, ang takot na maiwan, ay dahan-dahang napapalitan ng isang pamilyar, ngunit nakalimutan ng init. Isang gabi, malakas ang ulan sa labas. Tulog na ang kambal. Siya at si Belle ay tahimik na nakaupo sa sala, nakikinig sa patak ng ulan sa yero nilang bubong. Belle, basag niya sa katahimikan. Bakit ka umalis sa probinsya? Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata nito. Ngumiti ito ng malungkot. Gusto ko lang po ng simpleng buhay, Sir Mateo. Yung sa akin lang. Yung walang kumokontrol. Tumango si Mateo. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng simpleng buhay. Iyon din ang pangarap niya dati. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, binigkas niya ang pangalan sa isang taong hindi niya kapamilya. Si Elena, yung asawa ko. Panimula niya, ang bawat salita ay may bigat. Ganyan din ang pangarap niya. Simpleng buhay, pero hindi ko na ibigay sa kanya. Lagi kaming nag-aaway dahil sa pera, dahil sa pagod. Isang gabi, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo, umalis siya at hindi na nakabalik. Hindi siya tiningnan ni Belle ng may awa. Tiningnan siya nito na ang may pag-unawa. At iyon ang mas kailangan niya. Hindi niyo po kasalanan, mahinang sabi ni Belle. Kasalanan ko. Maring sabi ni Mateo, ang sakit ay bumabalik na parang sariwang sugat. Kasalanan ko, Belle. Hindi na nagsalita si Belle. Hinayaan lang niya si Mateo na ilabas ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. Sa gabing iyon, sa gitna ng ulan, naramdaman ni Mateo na hindi na siya nag-iisa sa kanyang dilim. Ngunit hindi niya alam, sa ibang bahagi ng Makati, may isang pares ng mga mata na nakatitig din sa dilim, ngunit puno ng inggit at galit. Sa loob ng isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa isang madilim na kanto, pinapanood ni Ramon Cruz ang mga litratong kuha niya kaninang hapon. Isang litrato ni Belle.
Tumatawa habang itinutulak ang duyan kung saan nakasakay si Luna at Sol. Para sa kanya, ang eksena ay hindi nakakatunaw ng puso. Ito ay isang insulto. Isang santilyan, naglalaro sa isang maruming parke. Isang tagapagmana ng bilyon-bilyong piso, nagpapanggap na isang hamak na yaya. Para kay Ramon, na bawat sentimo ay pinaghirapan at ipinaglaban, ang ginagawa ni Isabela ay isang malaking kalokohan. Isang pangiinsulto sa mga taong tulad niya na talagang naghihirap. Kinuhanan niya ng pinakamalinaw na litrato ang mukha ni Belle. Ipinadala niya ito sa isang contact sa kanyang cellphone, isang investigator na binabayaran niya para sa kanyang mga maruruming trabaho. Kumpirmahin mo kung sino to. Type niya. Mabilis. Kinabukasan, napansin ni Mateo na laging balisa si Belle, laging nakadikit sa cellphone nito at napapatalon sa tuwing may tunog ng text message. May problema ba, Belle? Tanong niya isang beses. Wala po, sir. Mabilis nitong sagot at itinago agad ang cellphone. May kamag-anak lang po akong may sakit. Hindi na siya nagtanong pa. Gusto niyang magtiwala. Nagsisimula na siyang magtiwala. Nasa elevator si Mateo, paakyat sa ika-40 palapag ng San Estrella Tower 1. Nang mag-vibrate ang cellphone ni Ramon Cruz sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa kanyang investigator. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay may kalakip na 2 larawan. Sa kaliwa, ang litratong kuha niya kay Belle sa parke. Simple, walang kolorete. Sa kanan, isang litratong kuha mula sa isang high society magazine. Isang babaeng nakasuot ng isang kumikinang na gown. Ang buhok ay perpektong nakaayos at may suot na kwintas na diamante. Ang muka parehong-pareho. Sa ilalim ng mga larawan ay may text. Isabela Santillan, kaisa-isang anak ni Don Rafael Santillan, CEO ng San Estrella Corporation. Napatingin si Ramon sa screen ng kanyang cellphone. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng kanyang sasakyan, sa direksyon ng eskinita kung saan nakatira ang kawawang elevator technician na si Mateo Reyes. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiti na malamig, mapanlinlang at puno ng masamang balak. Lagot ka sa akin, prinsesa. Para kay Isabela, ang kaligayahan ay may amoy ng murang popcorn at may lasa ng ice candy na binili sa kanto. Ito ang napatunayan niya isang linggo ng hapon sa Luneta Park. Habang pinapanood niya sina Luna at Sol na naghahabulan sa damuhan, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Si Mateo, nakasalukuyang nakapila para bumili ng inumin, ay lumingon sa kanya at ngumiti pabalik. Sa isang saglit, sa ilalim ng papalubog na araw, sila ay mukhang isang ordinaryo, masayang pamilya. Walang mga bodyguard na nakabuntot, walang schedule na kailangang sundin, walang mga pekeng ngiti na kailangang ibigay. Dito, bilang si Belle, siya ay totoo, at ang kaligayahang nararamdaman niya ay tunay. Ate Belle, tatay, laro tayo doon. Sigaw ni Luna. Itinuturo ang isang maliit na perya na may mga palaro. Dinala sila ni Mateo sa isang booth kung saan kailangan mong mabaril ang 3 maliliit na laruang bibe para manalo ng premyo. Subok ng subok si Mateo, pero laging isa lang ang natatamaan niya. Tawa ng tawa ang kambal. Naku tatay, wala ka palang sinabi. Biro ni Sol. Nakita ni Belle ang bahagyang pamumula sa mga pisngi ni Mateo. Sa huling pagkakataon, huminga ito ng malalim. Itinoon ang kanyang paningin. At 3 sunod-sunod na putok ang narinig. Bagsak ang 3 bibe. Nanalo si tatay! Sigaw ng kambal sa tuwa. Ang premyo ay isang maliit na teddy bear na kulay brown. Kinuha ito ni Mateo mula sa bantay at sa halip na ibigay sa kambal, lumapit ito kay Belle. Para sa'yo, sabi niya. Medyo nahihiya pa. Nagulat si Belle. Para sa akin? Pero
Kunin mo na, sabi ni Mateo, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Para hindi ka na malungkot. Natigilan si Belle. Hindi niya alam na napapansin pala nito ang lungkot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Hinawakan niya ang teddy bear. Ang simple at murang laruang yon ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng mamahaling regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Salamat, Mateo. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan nang walang sir. Ngunit habang si Isabela ay abot langit ang saya sa kanyang pekeng paraiso sa isang madilim na computer shop sa Quiapo, si Ramon Cruz naman ay nagtatanim ng mga binhi ng kanilang impyerno. Siguraduhin mong malinis ang pagkagawa. Utos ni Ramon sa isang payat na lalaking nakaupo sa harap ng kumikinang na monitor. Gawin mong mukhang lehitimo. Isang malaking halaga, galing sa isang offshore account. Papasok sa account ng isang Mateo Reyes. Tumango ang lalaki nang hindi lumilingon. Walang problema, sir. Para saan po ba to? Ngumisi si Ramon. Bayad sa serbisyo. Serbisyo ng isang ahas na umaakyat sa tore ng mga santilyan. Ang takot ay bumalik kay Belle sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Sa loob ng isang grocery store. Masaya silang namimili ng mga sangkap para sa sinigang. Si Mateo ang nagtutulak ng cart, habang si Belle at ang kambal naman ang pumipili ng mga gulay. Para silang isang tunay na pamilya. Belle, okay na ba itong kangkong? Tanong ni Mateo. Bago pa siya makasagot, isang boses ng babae mula sa kanilang likuran ang halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Isabela? Oh my God! Isabela Santillan! Is that you? Nanigas si Belle sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo niya ay tila naging yelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang babae, isang amiga ng kanyang ina, ang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. I think you have the wrong person, ma'am, sabi ni Belle. Pilit na binabago ang kanyang boses at mabilis na tumalikod. Mateo, tara na. May nakalimutan pala akong bilhin sa palengke. Sabi niya, hinila ang manggas ng damit ni Mateo at itinulak ang cart papalayo. Iniwan ang nagtatakang babae. Nang makalabas sila, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Okay ka lang ba talaga, Belle? Tanong ni Mateo, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Namumutlak ka. Okay lang ako. Pagsisinungaling niya. Napagod lang siguro. Pag-uwi nila, habang naghahanda siya ng hapunan, hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Belle, mahinang sabi nito. Humarap siya. Ang itsura ni Mateo ay seryoso. Akala niya ay magtatanong ulit ito. Akala niya ay pipilitin siya nitong sabihin ang totoo. Pero sa halip, ginawa nito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ikinulong siya nito sa isang yakap. Isang yakap na mahigpit, mainit, at puno ng pag-aalaga. Napadda si Belle. Ang lakas ng mga braso ni Mateo ay parang isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng panganib sa mundo. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, naramdaman niyang ligtas siya. Totoong ligtas. At doon niya napagtanto, nahuhulog na siya. Hindi, nahulog na siya. Mahal na niya ang lalaking ito. Dahil dito, kailangan nitong malaman ang totoo mula sa kanya. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, nagdesisyon siya. Hindi na niya kayang magsinungaling pa. Hindi na niya kayang dayain ang lalaking nagbigay sa kanya ng tahanan. Bukas, sabi niya sa sarili. Bukas na bukas, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Sa kanyang determinasyon, tumayo siya para uminom ng tubig nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ng kambal. Si Luna, dala-dala ang isang piraso ng papel, ang lumabas. Ate Belle, bulong nito. Para po sa'yo. Inabot ni Luna ang papel. Isa itong drawing, gawa sa Crayola. May 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw.
Dalawa ay matangkad, dalawa ay maliit. Sa itaas, sa sulat ng isang bata, nakasulat ang mga salitang, "Pamilya natin." Tinitigan ni Isabela ang drawing. Si Mateo, siya, si Luna, at si Sol. Isang perpektong larawan ng kaligayahang kanyang natagpuan. Isang perpektong larawan ng lahat ng bagay na malapit ng masira kapag sinabi niya ang totoo. Ang tapang na inipon niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakaparalisang takot. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya kaya. Hindi niya kayang sirain ang kanilang pekeng paraiso. Ang gabi ay may dalang lamig at walang tigil na buhos ng ulan. Ang tunog nito sa kanilang yero na bubong ay parang isang mabagal at malungkot na tambol. Ngunit sa loob ng apartment, ang hangin ay mabigat sa pag-aalala. Ang taas ng lagnat niya, sabi ni Mateo. Ang likod ng kanyang palad ay nakadampi sa noo ni Sol. Ang karaniwang masiglang bata ay nakahiga ngayon sa kutsyon, balot ng kumot at nanginginig. Si Belle naman ay abala sa paghahanda ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Walang nag-utos sa kanya, pero kusa siyang kumilos. Sa bawat galaw niya, mayroong kahinahunan at katiyakan na tila ba ginagawa na niya ito sa buong buhay niya. Kailangan natin siyang punasan para bumaba ang lagnat, sabi ni Belle. Ang boses ay kalmado. Magdamag, hindi sila umalis sa tabi ni Sol. Salitan sila sa pagpupunas sa nagniningas na katawan ng bata. Salitan sila sa pagpapainom dito ng gamot at tubig. Hindi sila nag-usap ng marami. Hindi na kailangan. Sa mga tingin, sa mga simpleng galaw, nagkakaintindihan sila. Para silang dalawang sundalong magkasama sa isang laban, pinoprotektahan ang pinakamahalaga sa kanila. Nang mag-uumaga, sa wakas ay bumaba na rin ang lagnat ni Sol. Ang paghinga nito ay naging kalmado at malalim na. Mahimbing na itong natutulog. Naupo si Mateo sa sahig, isinandal ang likod sa pader, at napabuntong hininga sa wakas. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Tumingin siya kay Belle, na nakaupo sa kabilang panig ng kutsyon. Ang muka ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. "Salamat, Belle," sabi ni Mateo. Ang mga salita ay tila hindi sapat. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti lang si Belle. Isang pagod, ngunit matamis ng ngiti. "Wala yon. Mahal ko ang mga bata." Ang paraan ng pagkakasabi niya noon, "mahal ko ang mga bata," ay tumagos sa puso ni Mateo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, hindi na lang ito ang yaya ng kanyang mga anak. Siya ay naging katuwang niya, karamay niya. Tumayo si Mateo at lumapit dito. Umupo siya sa tabi nito. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. "Hindi lang ang mga bata ang natutulungan mo, Belle." Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. "Bago ka dumating, ang bahay na to, anino lang. Ngayon, may buhay na ulit. Binuhay mo kami. Binuhay mo ko." Ang bawat salita ay isang pag-amin sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago sa kanyang sarili. Ang babaeng ito, na dumating ng hindi inaasahan, ay dahan-dahang pinupuno ang mga bitak sa kanyang puso. Tumingin si Belle sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nakita niya rito ang isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang pinaghalong saya, lungkot at takot. Hindi na napigilan ni Mateo ang sarili. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Alam mo, mainit. Totoo. Ikiniling niya ang kanyang ulo at unti-unting inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, ngunit hindi ito lumayo. At sa gitna ng katahimikan na binabasag lang ng patak ng ulan sa labas, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik. Isang halik na nagsimula sa pasasalamat, ngunit mabilis na naging isang bagay na mas malalim. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-asa,
ang kanyang namumuong pag-ibig. Naramdaman niya ang panginginig ng mga labi ni Belle at naramdaman din niya ang dahan-dahan nitong pagtugon. Ilang segundo lang iyon, ngunit para kay Mateo, iyon na ang pinakatotoong sandali sa loob ng 5 taon, kasabay ng halik na iyon sa isang malamig at napakaliwanag na conference room sa San Estrella Tower, isa namang ibang uri ng pagtataksilang nagaganap. "Gentlemen," sabi ni Ramon Cruz, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Nakatayo siya sa harap ng 2 miyembro ng board. "I am here today to report a very sensitive matter. It involves the safety and integrity of the Santillan family, specifically of Miss Isabella Santillan." Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. "According to our investigation, Miss Santillan has been living under a false identity with one of our employees, an elevator technician named Mateo Reyes." Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga litratong kuha sa parke, sa grocery, sa labas ng apartment. Pagkatapos, inilabas niya ang mga pekeng bank statement. "We have reason to believe that this man, Mateo Reyes, has been manipulating the heiress, extorting large sums of money from her. He is using his own twin daughters to gain her sympathy. This is not just a simple case of deceit. This is a calculated predatory act against the daughter of our chairman." Ang mga mukha ng 2 board member ay nagpakita ng matinding gulat at galit. Isa sa kanila, ang lihim na kasabwat ni Ramon, ay umarteng na gulat. "This is unacceptable. We must act immediately," sabi ng kasabwat. Ngumiti si Ramon sa kanyang isipan. Nahulog sila sa kanyang bitag. Samantala, sa apartment, pagkatapos ng halik si Belle, si Isabella ay nakaramdam ng isang matinding pagsisisi na parang lason. Ang tamis ng halik ni Mateo ay may kasamang pait ng kanyang kasinungalingan. Paano niya nagawang hayaan ang mga bagay na umabot sa ganito? Humiwalay siya sa yakap. "Mateo, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Bukas na, Belle," sagot ni Mateo. Ang muka ay puno ng isang kaligayahang ngayon lang ulit nakita. "Magpahinga ka na. Magpahinga na tayo." Tumango na lang si Isabella. Ngunit sa kanyang puso, gumawa siya ng isang panata. Isang huling panata. Hindi na pwedeng ipagpabukas. Sa umaga, ano man ang mangyari, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ito na ang huling gabi ng aking kasinungalingan. Kinabukasan, gumising si Mateo na tila lumulutang sa alapaap. Ang pagod sa kanyang katawan ay nawala. Napalitan ng isang bagong sigla. Hinalikan niya ang natutulog na mga anak at nginitian si Belle na naghahanda ng almusal. "Mauna na ako sa trabaho," sabi niya, puno ng saya. "Mag-ingat kayo." Habang naglalakad siya papunta sa opisina, ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang labi. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, may liwanag na ulit. May pag-asa. Pagdating niya sa lobby ng San Estrella Tower 1, binati niya ang gwardiya ng mas masigla kaysa dati. Ngunit nang akmang dadaan siya sa turnstile, 2 malalaking lalaking naka-uniformeng security ang humarang sa kanya. "Mr. Reyes?" tanong ng isa. Ang boses ay walang emosyon. "Ako nga," sagot ni Mateo, medyo nagtataka. "Sumama po kayo sa amin," sabi ng security. "Pinapatawag kayo ng HR." Nawala ang nangiti sa mukha ni Mateo. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Ano ang nangyayari? Ang bawat hakbang ni Mateo sa pasilyo papuntang opisina ng HR ay parang may nakakabit na tingga sa kanyang mga paa. Ang 2 security guard sa magkabilang gilid niya ay hindi nagsasalita. Ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para iparamdam sa kanya na siya ay isang kriminal. "Dito po, sir," sabi ng isa, at binuksan ang pinto ng isang conference room. Malamig ang hangin sa loob. Sa isang mahabang mesa, nakaupo ang pinuno ng HR, 2 lalaking hindi niya kilala
na mukhang miyembro ng board at si Ramon Cruz, si Sir Manny, ang kanyang direct supervisor, ay nakatayo sa isang sulok, nakayuko at umiiwas ng tingin. Umupo si Mateo sa silyang itinuro sa kanya. Ang katahimikan ay nakakabingi. Mr. Reyes, panimula ng HR head, ang boses ay formal at walang emosyon. Mayroon kaming natanggap na isang seryosong reklamo laban sa inyo. At dahil sa bigat ng mga akusasyon, kailangan naming isagawa ang investigasyong ito. Reklamo po? Naguguluhang tanong ni Mateo. Ano pong reklamo? Hindi ang HR head ang sumagot, kundi si Ramon Cruz. Tumayo ito. Ang muka ay puno ng isang mapagkunwaring pag-aalala na nagpadama kay Mateo ng panlalamig. Mateo, sabi ni Ramon, na parang kaibigan pa akong magsalita. Ito ay tungkol sa bago mong yaya, isang babaeng nagpakilalang Bel Santiago. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Mateo. Si Bel? Anong kinalaman ni Bel dito? Inilapag ni Ramon ang isang folder sa mesa at binuksan ito. Kinuha niya ang isang litrato at ipinakita sa lahat. Ito ay ang litrato ni Bel na nakangiti sa parke. Ang babaeng ito, patuloy ni Ramon, ay hindi isang simpleng probinsyana. Ang tunay niyang pangalan ay Isabela Santillan. Parang bombang sumabog ang pangalan na yon sa loob ng kwarto. Nakita ni Mateo ang pagkabigla sa mukha ng HR head. Si Mateo mismo ay hindi makapaniwala. Santillan. Imposible. Nagkakamali po kayo, sabi ni Mateo. Nanginginig ang boses. Yaya po siya ng mga anak ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Iyan nga ang problema, Mr. Reyes. Alam mo ba kung sino siya? O nagpapanggap ka lang na hindi mo alam? Sunod-sunod na inilabas ni Ramon ang mga ebidensya. Ang mga litrato nila sa grocery, sa parke. Bawat kuha ay may kasamang malisyosong paliwanag mula kay Ramon. Dito, makikita ninyo, ginagamit niya ang kanyang mga anak para makuha ang simpatya ng dalaga. Sabi ni Ramon, itinuturo ang litrato kung saan karga ni Bel si Sol. Pagkatapos, inilabas niya ang bank statement. Isang pekeng papel na nagpapakita ng isang deposito ng 5 milyong piso sa account ni Mateo mula sa isang hindi kilalang international account. Napatayo si Mateo. Hindi totoo yan. Wala akong natatanggap na ganyang pera. Ni wala akong ganyang kalaking pera sa buong buhay ko. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay ang huling sinabi ni Ramon. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang mga mata nito'y puno ng pangungutya. Ginagamit niya ang mga anak niya para makuha ang loob ng isang dalagang walang muwang, para mapaniwala niya itong mahalin siya, at pagkatapos ay kukuhanan niya ng pera. Isa kang mandaragit, Reyes, isang kahihiyan sa kumpanyang ito. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Mateo. Ang kanyang mga anak. Ginamit nila ang kanyang mga anak laban sa kanya. Ang galit ay biglang pumalit sa kanyang pagkalito. Gusto niyang sugurin si Ramon. Gusto niyang isigaw na kasinungalingan ng lahat. Pero wala siyang lakas. Ang lahat ng mata sa kwarto ay nakatitig sa kanya ng may pagkasuklam. Kahit si Sir Manny ay hindi makatingin sa kanya, hinusgahan na siya. Tapos na ang laban. Effective immediately. Mr. Reyes, you are suspended indefinitely pending further investigation, sabi ng HR head. Please surrender your company ID. Parang robot na sumunod si Mateo. Inilabas niya ang kanyang ID, ang piraso ng plastik na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagtatrabaho sa kumpanyang yon. Kinuha ito ng security guard. Ang paglalakad palabas ng conference room ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Mateo. Bawat taong madaanan niya sa pasilyo ay napapatingin. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Nakikita niya ang pag-iwas ng tingin, ang pagtatakip ng bibig. Siya ang iskandalo. Siya ang usap-usapan. Nang sa wakas ay makalabas siya sa gusali.
Ang sikat ng araw ay tila tumutusok sa kanyang mga mata. Naupo siya sa isang waiting shed. Ang ingay ng mga bus at jeep ay hindi niya marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salita ni Ramon sa kanyang isipan. Isabela Santillan. Ginagamit ang mga anak niya. Mandaragit, hindi pa rin niya lubos na matanggap. Si Belle, ang Belle na nag-alaga kay Sol buong gabi. Ang Belle na hinalikan niya kagabi lang. Imposible. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Isang bangungot na kailangan na niyang magising. Habang nakayuko siya, ang ulo ay nasa kanyang mga palad. Naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito. Ang pangalan sa screen ay nagpadama sa kanya ng kuryente. Bell calling. Nag-alinlangan siya. Anong sasabihin niya? Anong itatanong niya? Pinindot niya ang answer button. Hello? Sabi niya, ang boses ay basag. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Belle. Puno ng tunay na pag-aalala. Mateo, okay ka lang? Kanina pa kita tinatawagan. May problema ba? Narinig niya ang sinseridad sa boses nito, ang pagmamalasakit. Ngunit kasabay nito, ang mga akusasyon ni Ramon ay umalingaw-ngaw na parang isang sirang plaka sa kanyang utak. Mateo, nandyan ka pa ba? Isang nakakabinging katahimikan ng sagot mula sa kabilang linya. Narinig ni Isabela ang hininga ni Mateo, isang hiningang mabigat at tila pagod. Ngunit wala ng mga salitang sumunod. Mateo, nag-aalala ako. May nangyari ba sa trabaho? Pilit niyang tanong ulit. Pagkaraan ng ilang sandali, isang salita lang ang kanyang narinig. Isang salitang malamig at walang buhay. Uuwi na ako. Pagkatapos ay namatay ang linya. Nakatitig si Isabela sa kanyang cellphone. Isang malamig na takot ang dahan-dahang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi iyon ang boses ni Mateo. Hindi iyon ang boses ng lalaking humalik sa kanya kagabi. Ang lalaking puno ng pag-asa kaninang umaga. Iyon ay boses ng isang estranghero. Nag-text siya. Okay ka lang ba? Walang sagot. Nag-text siya ulit. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Walang sagot pa rin. Ang bawat minutong lumipas ay parang isang oras ng paghihirap. Sinubukan niyang maging normal sa harap ng kambal, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay peke at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naghahanda siya ng tanghalian. Alam niya, may nangyaring masama. Habang si Isabela ay nababalot ng kaba sa apartment, si Mateo naman ay naglalakad na parang isang kaluluwang ligaw sa mga kalsada ng Makati. Ayaw pa niyang umuwi. Ayaw pa niyang harapin si Belle. Dahil sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso, umaasa pa rin siya. Umaasa siyang mali si Ramon. Umaasa siyang isa lang itong masamang biro. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya para lang umupo. Hindi siya umorder. Naupo lang siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa pader, isang news program ang nagbabalita. At sa pagbabalik ng ating business news, ang San Estrella Corporation ay muling nanguna sa stock market matapos i-anunsyo ang bago nilang proyekto sa Bonifacio Global City. Ang proyektong ito ay inaasahang personal na pamumunuan ni CEO Don Rafael Santillan at ng kanyang kaisa-isang anak na si Isabela Santillan na kamakailan lamang ay laman ng mga balita dahil sa kanyang biglaang pagpapahinga mula sa publiko. Kasabay ng mga salitang iyon, isang larawan ang lumitaw sa screen. Natigilan si Mateo. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Ang babae sa larawan, nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos at may ngiti sa mga labi na pamilyar ngunit napakalayo. Nakatayo siya sa tabi ng isang matandang lalaki, si Don Rafael Santillan. Ang babae sa larawan ay si Belle. Iyon na, ang katotohanang sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa kahit anong suntok. Totoo ang lahat. Totoo ang sinabi ni Ramon.
Siya si Isabela Santillan at siya si Mateo Reyes ay isang hamak na tanga na naniwala. Ang sakit ay hindi galit, hindi puot. Ito ay isang malamig, guwang na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng lubos na pagkakanulo. Ang maliit na tiwalang maingat niyang binuo ay dinurog ng pira-piraso. Tumayo siya at naglakad palabas. Ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Nakarinig si Isabela ng mga yabag sa labas ng pinto. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Si Mateo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa kwarto kung nasaan ang mga bata. Narinig ni Isabela ang boses nito. Lunasol, magbihis kayo. Pupunta tayo kina Tita Maricel nyo. Lumabas si Mateo mula sa kwarto at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Mateo, wala na roon ang init, ang pag-aalaga, ang pagmamahal na nakita niya kagabi. Ang nakikita niya ngayon ay isang basag na salamin, isang bintanang walang buhay, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Mateo. Simula niya, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mateo, magpapaliwanag ako. Hindi ito sumagot. Naglakad ito palapit sa kanya at sa isang iglap ay inakala niyang hahawakan siya nito, yayakapin o kahit sigawan man lang, ngunit nilagpasan lang siya nito. Kinuha nito ang maliit na bag na ginagamit ni Isabela, binuksan ang pinto at marahang inilagay iyon sa labas. Bumalik ito sa loob. Mateo, pakiusap. Pagmamakaawa ni Isabela, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tumigil si Mateo sa harap niya. Nakatingin pa rin ito sa kanya gamit ang mga matang walang emosyon. Ang pinakamasakit, sabi ni Mateo sa isang boses na halos hindi marinig, isang boses na basag at puno ng sakit, ay hindi dahil mayaman ka at mahirap ako. Ang pinakamasakit ay pinaniwala mo ako. Lumabas sina Luna at Sol mula sa kwarto, bihis na. Nakatingin sila sa kanilang Ate Bel na umiiyak at sa kanilang tatay na nakatayo na parang estatwa. Hindi nila naintindihan kung ano ang nangyayari. Tara na, sabi ni Mateo sa mga anak at inakay sila papalabas ng pinto. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Isabela na nakatayo sa gitna ng sala. Naglakad siya papunta sa pintuan, umaasang susundan sila, umaasang may magagawa pa siya. Ngunit bago pa siya makalabas, bumalik si Mateo ng mag-isa. Hindi ito nagsalita. Hinawakan nito ang doorknob. Tumingin sila sa isa't isa sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Isabela, mayroong pagmamakaawa. Sa mga mata ni Mateo, mayroon na lamang isang guwang na kawalan. Dahan-dahan, isinara ni Mateo ang pinto sa pagitan nilang dalawa. Ang tunog ng pag-lock ng seradura, isang simpleng click, ay umalingaw-ngaw sa apartment. Para kay Isabela, ang tunog na yon ay hindi lang tunog ng isang nagsasarang pinto. Ito ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ito ang tunog ng isang pusong nawasak. Napaluhod siya sa sahig, sa likod ng pintong nagsara, at doon, sa gitna ng katahimikan ng apartment na minsan niyang tinawag na tahanan, humagulgol siya ng walang katapusan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos, ang malalamig na patak ay humahalo sa mainit na luhang dumadaloy sa mga pisngi ni Isabela. Nakaupo siya sa bangketa sa tapat ng gusali ng apartment, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Habang ang maliit na bag na inilabas ni Mateo ay basa na sa tabi niya, nawala na ang lahat, ang tahanan, ang pamilya, ang pag-ibig, ang bawat click ng nagsarang pinto ay umuulit sa kanyang isipan. Ang walang buhay na mga mata ni Mateo ay nakatatak sa kanyang alaala. Ang pinakamasakit ay pinaniwala mo ako. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa sampal dahil totoo. Nagsinungaling siya at sa kanyang pagsisinungaling, sinira niya ang isang mabuting tao. Sinira niya ang nag-iisang bagay na naging totoo sa kanyang buhay.
Doon, sa gitna ng buhos ng ulan at ng sarili niyang pighati, isang bagay ang nagbago sa loob ni Isabela. Ang sakit ay dahan-dahang naging galit. Isang galit hindi para kay Mateo, kundi para kay Ramon Cruz, para sa sarili niya, para sa kanyang karuwagan. Tama na ang pagtatago, tama na ang pagtakbo. Tumayo siya, basang-basa, nanginginig sa lamig at sa nag-aalab na emosyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang mariing pagkuyom ng kanyang mga kamao. Kung ang pagiging si Belle ang nagturo sa kanya kung paano magmahal, ang pagkawala nito ang magtuturo sa kanya kung paano lumaban. Kumuha siya ng taxi. May isang lugar siyang kailangang puntahan, isang lugar na kanyang tinalikuran, ang Gintong Hawla. Nang huminto ang taxi sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Santillan, kahit ang gwardiya ay nagulat nang makita siya. Bumaba siya, basang-basa, at may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa nito nakikita dati. Ang matandang mayordoma ay napatakip ng bibig nang makita ang kanyang itsura. "Senyorita Isabela, anong nangyari sa inyo? Nasaan si Papa?" Tanong lang niya. Ang boses ay matigas. Natagpuan niya ang kanyang ama, si Don Rafael Santillan, sa loob ng malawak nitong library, nagbabasa sa ilalim ng isang lampshade. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Tumingala si Don Rafael mula sa kanyang libro. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang basang damit, ang kanyang magulong buhok, ang apoy sa kanyang mga mata. Walang gulat sa mukha nito, tanging isang mahinahong pagmamasid. "Nagbalik ka," sabi lang nito, na parang inaasahan na siya. "Alam niyo ba?" Diretsong tanong ni Isabela. "Alam niyo ba ang ginawa ni Ramon Cruz sa isang empleyado ninyo na nagngangalang Mateo Reyes?" Isinara ni Don Rafael ang kanyang libro at marahang ipinatong sa mesa. "Umupo ka, Isabela." Hindi umupo si Isabela. "Sagutin niyo ako pa?" Tumayo si Don Rafael at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang pagod sa mga mata ng kanyang ama. "Alam ko," mahinang sagot nito, at ang sumunod na sinabi nito ang nagpatigil sa mundo ni Isabela. "Alam ko kung nasaan ka sa bawat araw na nawala ka." Natigilan si Isabela. "Ano?" "May mga taong pinasubaybay ko sa'yo," pag-amin ni Don Rafael. "Hindi para kontrolin ka, kundi para siguraduhing ligtas ka. Nakita ko ang mga litrato mo sa parke. Nakita kong masaya ka. Hinayaan kita, anak, dahil gusto kong hanapin mo ang sarili mo. Hinihintay ko ang araw na babalik ka dito, hindi dahil sa takot o pagsuko, kundi dahil handa ka ng lumaban. Mukhang dumating na ang araw na yon." Pumunta si Don Rafael sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer at inilabas ang isang folder na katulad ng kay Ramon. Matagal ko nang pinaghihinalaan si Ramon. Ang kanyang ambisyon ay walang hangganan. At hindi siya nag-iisa. May kasabwat siya sa board. Ang folder na ito ay naglalaman ng lahat ng aking paunang investigasyon. Inabot niya ang folder kay Isabela. "Hindi ako pwedeng kumilos ng hayagan. Magmumukha lang akong isang amang nagpoprotekta sa kanyang anak. Pero ikaw ang biktima dito. Nasa sayo ang kapangyarihang ilantad siya." Binuksan ni Isabela ang folder. Nandoon ang mga record ng kahina-hinalang transaksyon under ni Ramon, ang mga koneksyon niya sa isang board member na matagal nang may galit kay Don Rafael. Isang plano ang nabuo sa isip ni Isabela. Isang plano na malinaw at mapanganib. "Kailangan ko ng pinakamagaling na abogado," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno na ng awtoridad. "At ng pinakamagaling na private investigator." Kinagabihan, ang library ni Don Rafael ay naging isang war room, kasama ang abogado ng pamilya at isang batikang imbestigador. Pinagtagpi-tagpi nila ang mga ebidensya. Natuklasan nila hindi lang ang paninira kay Mateo,
kundi pati na rin ang malawakang pandaraya ni Ramon sa mga proyekto ng kumpanya. May hawak na silang bomba. Kinabukasan, habang nag-aayos si Isabela sa harap ng salamin, hindi bilang si Belle, kundi bilang si Isabela Santillan, tumunog ang kanyang cellphone, ang investigator. "Ma'am Isabela," sabi ng boses sa kabilang linya, "nakuha na namin ang lahat ng ebidensya na kailangan ninyo. Ang original na bank records, ang CCTV footage ng pakikipagkita ni Cruz sa hacker, at isang recorded na pag-uusap nila ng kasabwat niya sa board." Huminga ng malalim si Isabela. Ito na. Gaganapin ang emergency board meeting bukas ng umaga, dagdag ng investigador. Nandoon silang lahat. "Good," sabi ni Isabela. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay matigas at hindi matinag. "Sabihin niyo sa kanila na may isa pang dadalo." Binaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang sarili. Ang babaeng duwag na tumakas ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang tagapagmana, isang kalaban, at tapos na ang laro ni Ramon Cruz. Ang conference room sa pinakatuktok na palapag ng San Estrella Tower ay malamig at tahimik, ngunit ang tensyon sa hangin ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Si Don Rafael Santillan ay nakaupo sa dulo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Si Ramon Cruz, na nakaupo sa kanang kamay ni Don Rafael, ay hindi mapigilan ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ito na ang rurok ng kanyang pinaghirapan. Ang emergency meeting na ito ay para pag-usapan ang krisis sa seguridad na kinasasangkutan ng anak ng chairman, isang krisis na siya mismo ang lumikha. Ito ang kanyang pagkakataon para lalong patibayin ang kanyang posisyon, para ipakita na siya ang tagapagligtas ng kumpanya. "As you all know," panimula ni Ramon, ang boses ay puno ng pekeng kabigatan, "we are facing a delicate situation." Ang kapakanan ni Miss Isabela Santillan ay nalagay sa alanganin dahil sa isang mapagsamantalang empleyado. Ngunit makakaasa kayo, ang lahat ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Biglang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Lahat ng ulo ay lumingon. Pumasok si Isabela Santillan. Ang katahimikan ay nabasag ng mga mahihinang bulungan. Nakatayo siya doon, hindi bilang ang gusgusing si Belle, kundi bilang ang tagapagmana ng imperyo ng San Estrella. Nakasuot siya ng isang navy blue power suit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple ngunit elegante. Ang tanging alahas niya ay isang maliit na pares ng hikaw. Ngunit ang pinakanakamamandag sa lahat ay ang kanyang mga mata. Kalmado, matalas at walang bahid ng takot. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. "Isabela, anong ginagawa mo dito?" Hindi pinansin ni Isabela si Ramon. Naglakad siya ng may kumpiyansa patungo sa bakanteng upuan sa tabi ng kanyang ama. Tumango siya sa mga miyembro ng board. "Good morning, gentlemen," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Patawad sa aking pagdating nang walang paanyaya, ngunit narinig ko na ako pala ang paksa ng inyong pagpupulong ngayon. Anak," simula ni Don Rafael na bahagi ng kanilang plano. "Hayaan mo ako, Papa," putol ni Isabela. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang tingin kay Ramon. "Mr. Cruz, lubos kong pinasasalamatan ng iyong pag-aalala sa aking kapakanan. Sa katunayan, napahanga ako sa bilis at husay ng iyong investigasyon." Isang USB ang inilabas niya mula sa kanyang bulsa at isinaksak sa laptop na konektado sa malaking screen sa dingding. "Dahil sa iyong dedikasyon, nagpasya akong gumawa ng sarili kong investigasyon," patuloy niya. "At may mga natuklasan akong lubhang interesante." Ang unang lumitaw sa screen ay isang malinaw na CCTV footage. Ang lokasyon, isang madilim na computer shop sa Quiapo. Ang mga tao,
Si Ramon Cruz at ang hacker na kanyang binayaran, isang audio recording ang pinatugtog kasabay ng video. Siguraduhin mong malinis ang pagkagawa, sabi ng boses ni Ramon. Gawin mong mukhang lehitimo, isang malaking halaga. Papasok sa account ng isang Mateo Reyes. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong kwarto. Si Ramon ay namutla na parang isang multo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. At tungkol naman sa sinasabi mong pangingikil, sabi ni Isabela, at nag-click ulit siya. Ang sumunod na lumitaw ay ang tunay na bank records ni Mateo Reyes na nakuha sa pamamagitan ng isang court order. Ang laman ng kanyang savings account, wala pang 10,000 piso, walang 5 milyon, walang kahit anong kahina-hinalang transaksyon. Ang taong pinaratangan ninyong mandaragit, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit, ay isa sa mga pinakamarangal na taong nakilala ko. Isang amang nagtatrabaho gabi-gabi para lang may maihain sa mesa ng kanyang mga anak. Isang taong sinira ninyo ang pangalan dahil sa kasakiman ng isang tao. Tumingin siya ng diretso sa kasabwat ni Ramon sa board. At sa tulong ng isa pa, nag-click ulit siya. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang boses ni Ramon at ng board member pinag-uusapan kung paano nila gagamitin ang iskandalo para pabagsakin si Don Rafael. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Napatayo si Ramon. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan lahat. Desperadong sigaw niya. Talaga ba, Mr. Cruz? Mr. Cruz? Malamig na tanong ni Isabela. Dahil ang NBI ay naghihintay na sa labas para imbitahan ka at ang iyong kasabwat para sa isang mas detalyadong pag-uusap. Sa hudyat ni Don Rafael, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking naka-uniforme. Kasama ang security ng kumpanya. Ang kumpiyansa ni Ramon ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong takot. Habang isinusubo sa kanya ang kanyang mga karapatan, ang tingin niya ay napako kay Isabela. Isang tingin ng lubos na pagkamuhi at pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Santillan. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Pinanood lang siya ni Isabela hanggang sa magsara ang pinto. Nang sa wakakay ay tumahimik ang kwarto, hinarap ni Don Rafael ang natitirang mga miyembro ng board. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Walang umimik. Nang matapos ang pagpupulong, naiwan si Isabela na mag-isa sa malawak na conference room. Lumapit siya sa bintanang salamin kung saan tanaw ang buong Makati. Nanalo siya. Nailantad niya ang katotohanan, ngunit ang pakiramdam ay hindi matamis na tagumpay. Ito ay isang mabigat na ginhawa. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa kanyang abogado. Mateo Reyes has been fully exonerated. All charges dropped. Public apology from San Estrella to follow. Napapikit si Isabela. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Ang laban sa kumpanya ay tapos na. Ngayon, ang pinakamahirap na laban naman ang kanyang haharapin. Ang laban para sa pagpapatawad ng lalaking kanyang minamahal. Ang simoy ng hangin sa gabi ay malamig, ngunit hindi na nito napalamig ang init na muling bumalik sa dibdib ni Mateo. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Naibalik na ang kanyang trabaho at naglabas ng public apology ang San Estrella Corporation. Binigyan pa siya ng promosyon at isang malaking bonus bilang kabayaran sa pinsalang idinulot sa kanyang pangalan. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang usok na lumalabas sa kanyang tainga. Ang pagkakabalik niya sa trabaho ay hindi nagdulot ng kagalakan. Ang paghanga ng mga kasamahan ay parang isang patay na tunog. Ang anino ng pagtataksil ay patuloy pa ring bumabalot sa kanya. Tatay, bakit ang tahimik mo po? Tanong ni Luna isang gabi habang naghahapunan sila. Okay lang ako, anak. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Ngunit hindi na siya kasing sigla tulad ng dati. Ang kanyang puso ay nananatiling nakasarado.
Ang tiwala ay nawala. At kasama noon, ang kanyang kakayahang magmahal muli. Ang takot na maulit ang nangyari kay Elena, ang takot na muling magtiwala at masaktan ay lalong lumalim. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa trabaho, may nakita siyang nakaupo sa bench sa parke. Ang parke kung saan sila huling naging masaya bilang isang pamilya. Si Isabela. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong pants. Ang buhok ay nakatali lang. Walang alahas, walang make-up. Para lang itong si Belle. Ngunit alam na ni Mateo ang totoo. Lumakad si Mateo palapit dito. Ang bawat hakbang ay may bigat. Kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin o anong mararamdaman. Nang makalapit siya, tumayo si Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Ngunit mayroong isang bagay na bago. Isang tahimik na lakas. Mateo, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Salamat at dumating ka. Bakit ka nandito? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-iingat. Para magpaliwanag, sagot ni Isabela. Hindi para ipagtanggol ang sarili ko, kundi para humingi ng tawad. Huminga siya ng malalim. Mateo, alam kong hindi sapat ang mga salita para sa ginawa ko. Alam kong sinira ko ang tiwala mo at alam kong nasaktan kita. Hindi umimik si Mateo. Hinihintay niya. Duwag ako, Mateo. Pag-amin ni Isabela. Natakot akong mawala ang kaligayahang natagpuan ko sa inyo. Natakot akong bumalik sa buhay na kinatakutan ko. Pero mas duwag ako nang hindi ko sinabi ang totoo sa iyo. At ngayon, nawala ko ang lahat. Ang tanging tahanan na pinili ko. Ang tanging pamilya na minahal ko. Napansin ni Mateo na may mga luha sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiyak. May isang bagay na hawak nito, isang maliit na sobre. Inabot niya ito kay Mateo. Hindi ko ito ipinapaliwanag para bumalik ka. Hindi ko ito ginagawa para patawarin mo ako. Ginagawa ko ito para malaman mo ang buong katotohanan. Binuksan ni Mateo ang sobre. Sa loob ay mga litrato. Mga litrato ni Elena. May kasamang sulat. Isang sulat mula kay Don Rafael Santillan. Nakasulat doon ang mga detalye ng isang maliit na pondo na ginawa ng San Estrella Corporation para sa mga dependents ng kanilang mga namayapang empleyado. Nakasaad doon ang isang malaking halaga na ibibigay kay Mateo Reyes at sa kanyang mga anak na dapat ay natanggap na niya 5 taon na ang nakakaraan. Ano to? Nagtatakang tanong ni Mateo. Si Papa, sagot ni Isabela. Nung araw na nangyari kay Ate Elena, matindi ang galit niya sa kumpanya dahil may kapabayaan daw sa driver ng San Estrella. Ang driver ng bus na nakabangga sa kanya, empleyado ng isa sa mga contractors namin. Sinubukan niyang itago ang nangyari, pero nag-imbestiga si Papa. Nalaman niya ang katotohanan. Gumawa siya ng pondo para sa iyo at sa kambal. Pero hinold yan ni Ramon. Ginawa niyang pang-ipit. Hindi niya sinabi sa iyo. At hindi rin sinabi sa akin ni Papa ang tungkol dito para hindi niya maapektuhan ang pagpapahinga ko. Parang isang suntok ang bumagsak kay Mateo. Ang buong buhay niya. Ang kanyang pakikipaglaban sa kahirapan. Ang kanyang pakiramdam ng kawalang kakayahan na makapagbigay ng magandang buhay para kay Elena. Lahat iyon ay nagbago sa isang iglap. Mayroon palang tulong, mayroon palang solusyon, pero hinawakan iyon sa kanya. Napaupo si Mateo sa bench. Ang sakit ay hindi nagalit o hinanakit. Ito ay isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa buhay na sana ay naging mas madali. Para sa sakit na hindi sana nangyari. Para kay Elena. Kaya ko ginawa ang lahat, Mateo. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi lang para ilantad si Ramon, kundi para maibigay sa iyo ang karapatan mo at para humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Mateo, para sa lahat. Napakatahimik sa parke. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga gusali ng Makati.
Matagal na nakaupo si Mateo, nakatitig sa mga litrato ni Elena. Unti-unti, naramdaman niya ang isang bahagyang paghilom. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ay bahagyang gumaan. Tiningnan niya si Isabela. Nakita niya ang isang babaeng nakatayong matatag sa harap niya, handang tanggapin ang anumang hatol. Hindi na ito ang babaeng tumatakbo. Ito ay isang babaeng handang lumaban para sa katotohanan at para sa pagpapatawad. Ang tiwala. Iyon ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pangmatagalang pag-ibig at iyon ang nawala sa kanya. Ngunit ngayon, sa harap niya, nakita niya ang isang taong nagsisikap na ibalik ang pundasyong yon. Isang piraso sa bawat pagkakataon. Dahan-dahan, itinukod ni Mateo ang kanyang mga kamay sa bench at tumayo. Lumapit siya kay Isabela. Hindi niya ito niyakap. Hindi niya ito hinalikan. Ngunit dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Isabela. Isang simpleng dampi, isang simpleng pagkakahawak. Ngunit sa pagitan nila, isang kuryente ang muling dumaloy, isang kuryente ng pag-asa, ang pangako. Hindi madali, Isabela, mahinang sabi ni Mateo. Pero susubukan ko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang tunay at maligayang At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kapayapaan sa mga mata nito. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang naglalakad si Mateo, Isabela, Luna at Sol sa kahabaan ng isang tree-lined path sa parke, ang sikat ng araw ay gumagapang sa mga dahon. Magkahawak kamay sina Mateo at Isabela. Ang kambal ay tumatakbo sa unahan nila, nagtatawanan. "Tay, gutom na po kami," sigaw ni Luna. "Gutom na rin po ako," dagdag ni Sol. Nagkatinginan sina Mateo at Isabela. Isang ngiti ang gumuhit sa kanilang mga labi. Ang mga mata nila ay nagsasabi ng libu-libong salita, ng pagpapatawad, ng paghilom, ng pag-ibig. "Tara, magluto tayo ng adobo," sabi ni Mateo, at humigpit ang hawak niya sa kamay ni Isabela. "Pero ako ang magtuturo sa iyo ngayon." Humalakhak si Isabela. "Sige, pero huwag ka nang matutulog sa kusina, ah." Magkahawak kamay silang nagpatuloy sa paglalakad, papunta sa maliit na apartment na minsan nang naging anino. At ngayon ay puno na ng liwanag. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa kasinungalingan, kundi nagsimula muli sa katotohanan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay tungkol sa tiwala. Ang tiwalang ibalik ang mga pira-piraso ng isang puso at ang lakas na tingnan ang kaluluwa sa kabila ng lahat ng iba pa.